Puri ating malapay noon at tayo po'y tuloy-tuloy na po na mahal at tayo po'y dadako na po sa pinakamahalagang bahagi natin pong balagawain, ang pakikinig ng salita ng Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo, minamahal, bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadalhin po sa atin beloved preacher, Brother Bong Biyong, minamahal buskat ang buong pagkakataon, akin pong binibigay sa kanya. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Praise po sa ating co-preacher, sa ating Brother Greg Pascarinas. At hinihiling ko po mga minamahal, tayo muna po yung magbukas sa panalangin upang tayo po'y patuloy na samahan ng ating dakilang Diyos, lalo na po sa kanyang mga sagradong banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Mapagpala po namin, Ama Diyos, sa makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon. Muli po kami ito sa puso nagpupulit, ipapasalamat po, Diyos, muli sa pribilehiyong pinagkaloob mo sa amin sa umagang ito, mahal na Panginoon, sa patuloy na kalakasang pinagkakaloob mo sa amin, higit sa lahat, O Diyos, sa kalayaan, na kami patuloy na kapagsasamba, nakapagpupuri sa iyo, mahal na Panginoon. Maraming salamat din po sa lahat ng aming mga kapatid ng kapiling at kasama po namin sa pananampalatayang patuloy na pinagkakaloob mo sa kanila, mahal na Panginoon. Higit sa lahat, mahal na Panginoon, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, sa iyong matamis sa presensya, O Diyos. Mahal na Panginoon, kami po'y nasa bahagi po ng pag-aaral ng mga salita. Tulungan po ang palingkod. Sapagkat sa ganang aking wala po akong magagawa, mahal na Panginoon, po maglagay ng mga salita sa aking bibig. Maging daluyang pagpapalang espiritual pagkain ng aming mga kaluluwa, mahal na Panginoon. Isa ng Pao Diyos, okay nagpakababa. Humingi ng kapatawaran sa aking mga pagkukulang at pagkakasala sa iyo, mahal na Panginoon. Sa pangunat panalangin, paglulod po ng beloved Pastor sa Almeda, aming sama-sama sinasaway. Lahat po ng gawa ng kaaway, sabi kalagitnaan, demonyo pagkaantok, magsilayas kayo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah, kasaut. Anumang gawa ng kaaway, aming sinasaway sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Everybody say, praise the Lord. Praise God. At habang inihanda po ang ating dalawang talata, no, dito po sa 2 Timothy, chapter 1, verse 9, at 1 Thessalonians, chapter 4, verse 7, ako muna po yan nagpapaabot po ng pinakamataas na pagpupuri, mataas sa pagluluwalhati, pagdadakila po at pagsamba ay tangis sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen? At ako po ay nagbibigay din po ng dobling paggalang po at pagrespeto sa ating beloved Herbal Pastor, Willie Estrada Almeda, the anti-prophet of a loving God, maging sa lahat po ng kailang mga anak, the Almeda children, the Almeda family, grandchildren, at sa ating patuloy po na pag-alala sa mga gitong araw, turo po natin their beloved son Pastor Lina C. Almeda. At binabati ko rin ng magandang hating gabi sa lahat po nating mga beloved workers, sa ating mga beloved preacher, sa pangunguna po nating ordained preacher, ating beloved Baraboy Kaluya, sa lahat po na narito mga uwit, manunugtog, sa ating namalang kapatiran, maging sa ating live webcast na sumusubaybay sa gawain natin Malapay, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa ibayong dagat. Amen. Isang mapagpala pong ating gabi na po sa ating lahat. Amen. Palapakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Praise God. At tayo po'y mag-aral ng salita ng ating mahal na Panginoon. Buksan po natin yung ating dalawang talata, no? Dito po sa 2 Timothy chapter 1 verse 9 at 1 Thessalonians chapter 4 verse 7. Dito po sa ikalawang Timoteo, Kapitulo 1, talata 9. Yamang nalalaman ito, ikalawang Timoteo, Kapitulo 1, talata 9. Na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag. Hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus, buhat panahong walang hanggan. Dito po sa unang Tesalonica, Kapitulo 4, ang talata po ay 7, sapagkat tayo tinawag ng Diyos, hindi sa karurumi, kundi sa pagpapakabanal. Amen. Amen. Ang Diyos po magpala ng kanyang balang salita. God bless po sa ating beloved preacher, Para Lando Montilla. Lagyan po natin ang paksa mga minamalang ating pag-aralan, mga minamalang ang ating tema, they call us holiness. No, tinawag tayo sa pagpapakabanal. Amen? Sabi ng ating binasang talata, mga minamahal, na siyang sa atin na nagligtas. At sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag. Hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus,
buhat pa ng mga panahong walang hanggan. No? Siyang sa atin ay nagligtas, sabi ng Biblia, at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagkatawag. Amen? Sinabi ng 1 Thessalonians chapter 4 verse 7, tinawag tayo ng Diyos, mga minamahal ko, hindi sa ikarurumi, kundi, sabi ng Biblia, sa pagpapakabanal. Palapakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Yan po yung pagkatawag sa atin ng ating dakilang Diyos. Isang banal na pagkatawag, mga minamahal ko, sapagkat Diyos ang tumawag sa atin. At sa pamamagitan po, mga minamahal na pagkatawag sa atin ng isang banal na pagkatawag, sabi ng Biblia, tinawag tayo ay hindi sa ikarurumi, kundi sa pagpapakabanal. At pagsabi ng praise the Lord. Sapagkat ang Diyos nating pinaglilingkuran, sabi ng Biblia, ang Diyos po natin ay banal. Sabi ng Psalms 99 verse 9, ang ating Diyos ay banal. Kaya siyang tumawag sa atin ay banal, sabi ng Biblia, tinawag tayo hindi sa ikarurumi, kundi sa pagpapakabanal. Amen? Sabi nga, you cannot holy yourself without God. Hindi po tayo pwedeng maging banal, mga minamahal ko, kung wala ang Diyos. Sapagkat sinabi ng ating binasang talata, siyang sa atin ay nagligtas at tumawag ng isang banal na pagkatawag. Kaya Diyos ang tumawag sa atin, tinawag tayo bilang isang banal, mga minamahal ko. Kaya sabi ng Biblia, you cannot holy yourself. Hindi tayo pwedeng maging banal, mga minamahal ko, kung wala ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At pagsabi ng praise the Lord. At ang sabi ng Biblia, mga minamahal ko, Christ Jesus sacrifice will lead us to holiness. Sabi ng Biblia, mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon Kristo, siya po ay inalay, inihain, mga minamahal ko, will lead. Sabi ng Biblia, will lead us to holiness. Sapagkat tinawag tayo hindi sa ikarurumi, kundi tayo po ay tinawag kundi para magpakabanal. At pagsabi ng praise the Lord. Sapagkat Christ Jesus sacrifice, ang ating mahal na Panginoon ay naging hain upang tayo po, mga minamahal ko, ay maging banal din naman na katulad niya. Will lead us to holiness. Pinangunahan niya, mga minamahal ko, gaya po na sinasabi ng Hebreo, chapter 10, verse 10. Kaili ating basahin po. Dito po sa Hebreo, chapter 10, verse 10, sabi po, sa kalooban niya ay tayo pinapaging banal sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman. Amen. Amen. Sa kaloobang iyon, sabi ng Biblia, ay pinaging banal. Sabi ng Biblia, sa kaloobang iyon, tayo pinaging banal sa pamamagitan ng paghahandog ng katawan ni Kristo. Kaya nga, Christ Jesus will lead, sacrifice will lead us to holiness. Siya po ang naging unang naging daan upang tayo po ay maging katulad ng ating mahal na Panginoon Kristo. Maging banal din naman na katulad ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat sabi nga rito, mga minamahal ko, ng 2 Corinthians chapter 5 verse 21, sabi diyan, yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay inaring may sala dahil sa atin. Amen? At ang sabi ng Biblia, na siya hindi nagkasala o nasumpungan man ng daya ang kanyang bibig. Ang ating mahal na Panginoon Kristo ay hindi nasumpungan may sala. Sabi ng Biblia, yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay inaring may sala. Pangalawa naman sabi ng Biblia, dahil sa atin. Kaya nga, Christ Jesus will lead us to holiness upang tayo po, sabi ng Biblia, ay hindi, mga minamahal ko, magkaroon ng tinatawag na maging karumi-rumi o maging karumaldumal sa paningin ng ating malapit sapagkat sabi ng Biblia, tinawag tayo ng Diyos, hindi sa ikarurumi, kundi tayo po ay sa ikababanal na pagkatawag sa atin ng ating po pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palapakan natin ang ating dakilang Diyos. At pagsabi ng praise the Lord, yan po yung pagkatawag sa atin ng ating mahal na Panginoon. They call us holiness. Tinawag tayo ng Diyos, mga minamahal ko, na isang banal sapagkat tayo po ay hinirang at pinagpalang mga anak ng ating dakilang Diyos. Sapagkat tayo po'y bukod tangi sa lahat ng mga anak, sa lahat ng tao, mga minamahal ko.
Napakaraming naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Napakaraming tumatawag sa Diyos, mga minamahal ko. Subalit, makikita mo sa kailang kalagayan, sa kailang ginagawang paglilingkod sa Diyos, mga minamahal ko, napakalaki ng different natin sa kanila, mga minamahal ko. Sapagkat tayo po'y tinawag hindi sa ikarurumi, kundi tayo po'y tinawag sa ikababanal, sapagkat Diyos na ating pinaglilingkuran, sabi ng Psalms 99 verse 9, siya po ay banal. Lahat pagsabi ng praise the Lord. Kaya sabi rito, mga minamahal ko, paano ba magiging banal ang isang tao, mga minamahal ko? Sabi rito, paano tayo magiging banal sa paningin ng ating dakilang Diyos na siyang tumawag sa atin ng isang banal na pagkatawag, mga minamahal ko? Paano? Sabi ng Biblia, paano tayo magiging banal, mga minamahal ko? Kayong ang tumawag sa atin na isang banal na pagkatawag gaya ng ating binasang talata. Sabi ng Biblia, mga minamahal ko, sa pamamagitan po ng pagdinig ayon sa mga salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sa pamamagitan ng ating pakikinig ng salita ng Diyos. Sa pamamagitan, mga minamahal ko, ng mga salita ng Diyos, sabi ng Biblia, upang maingatan natin sa ating mga puso ang salita niya, mga minamahal ko, na huwag tayong magkasala sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po yung paraan upang tayo po'y maging banal sa paningin ng ating dakilang Diyos, sapagkat they have called, sabi ng Biblia, mga minamahal, they call us holiness. Tinawag tayo ng Diyos, mga minamahal ko, na magpakabanal sa paningin ng ating dakilang Diyos. Subalit, paano nga ba tayo magiging banal? Sapagkat kung tayo po, mga minamahal, ay katulad lamang ng ibang mga mananampalataya, may ibang mga fellowship, bagamat naglilingkod din sa Diyos, mga minamahal ko. Subalit, makikita mo ang kailang lakad, ang kailang gawa, ang kailang pamumuhay, ay lihis sa mga salita ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, kapag hindi natin na mapakinggan, hindi natin mabantayan, mga minamahal, hindi natin bigyan ng pagpapahalaga, lalo na ang pakikinig ng salita ng ating dakilang Diyos na sinasabi ng Biblia na sa pamamagitan pala ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos, mga minamahal ko, ito pala ang nagpapabanal sa atin. Ang salita ng mahal na Panginoon ang siyang nagbibigay daan, nagbibigay katwiran, mga minamahal ko, upang tayo po'y maging ganap sa harap ng ating dakilang Diyos, maging banal sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya sabi rito, mga minamahal, paano tayo maging banal sa paningin ng Diyos? Sabi po ng Psalm 119, verse 9, basahin po natin at italo natin sa talatang 11. Dito po sa awit 119, talata 9 at 11. Sa paano lilinisin na isang binata ang kanyang daan? Sa pagdinig doon ayon sa iyong salita. 11. Ang salita mo ay aking iningatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Now, ito pala yung paraan upang tayo po'y tuluyang maging ganap na banal sa paningin ng ating dakilang Diyos. Amen? Sa pamamagitan, sabi ng Biblia, ng pagdinig ayon sa salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sabi ng Biblia, doon natin may ingatan sa ating mga puso itong mga salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Which is, ito po yung pinakamahalaga. Ito po yung pinaka-importante, mga minamahal ko, yung salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ni Haring David, upang wag siyang magkasala, mga minamahal ko, sa harapan ng ating dakilang Diyos. Kaya ang salita ng Diyos, sabi ng Biblia, ito po yung ginamit ng ating mahal na Panginoon upang tayo po ay turuan, lumakad, ika nga, sa palatuntunan ng Diyos, mga minamahal ko, sapagkat ang tao po, mga minamahal ko, ay hindi makalalapit sa Diyos kung siya po ay hindi magiging banal sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Everybody say, praise the Lord. Kaya sa pamamagitan ng pagdinig, sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya napakahalaga po ng salita ng ating dakilang Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Amen? Wag nating pagsawaan, ika nga, ang salita ng ating mahal na Panginoon. Amen? Sapagkat yung salita ng Diyos, sabi ng Biblia, ang salita ng Diyos, ito po ang nagpapabanal sa atin. Yung salita ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng 1 Timothy, chapter 4, verse 5, kaya di basahin po natin. Dito po sa 1 Timothy, chapter 4, verse 5, sapagkat pinakababanal sa pamagitan ng salita ng Diyos at ng pananalangin. Amen. Amen. Nandiyan pa ba kayo, mga minamahal? Sapagkat pinakababanal sa pamamagitan ng ano po?
ng salita ng Diyos. Kaya hindi po tayo magiging banal sa harap ng Diyos, mga minamahal ko, kung hindi natin papakinggan ang salita ng ating mahal na Panginoon. Amen? Bagamat minsan sa kalagayan natin ngayon, lalo na overnight po natin, mga minamahal, mahirap dahil dala ng kapaguran ng ating physical na katawan. Hindi natin maiwasan na talagang inaantok na tayo. Nag-uumpisa pa lang tayo, may mga natutulog na eh. May mga nakapikit na eh. Dyan pa lang, mga minamahal, sabi ng Biblia, dyan po tayo binabanal ng ating dakilang Diyos. Sa pamamagitan ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, sabi ng Biblia, sapagkat pinakababanal sa pamamagitan ng salita ng ating dakilang Diyos. Amen? Ang salita ng ating mahal na Panginoon, sabi ng Biblia, ito po ang nagpapalayo sa atin sa kasalanan. At pagsabi ng praise the Lord. Kaya nga, ito po yung paraan, no? Paano ang tao magiging banal sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagdinig ayon sa salita ng Diyos. Sabi ni Haring David, sa pamamagitan ng salita ng Diyos upang maingatan niya sa kanyang puso ang mga salita ng ating mahal na Panginoon, huwag siyang magkasala. Kasi ang salita ng Diyos, mga minamahal ko, ito po ang nagpapalayo sa atin sa kasalanan. Lahat pagsabi ng praise the Lord. Sabi ng Colossians chapter 3 verse 24, ang salita ng Diyos, mga minamahal ko, ay siyang naging tagapagturo sa atin upang ihatid tayo kay Kristo. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, natututunan natin ang lahat ng mga bagay, natututunan natin ang mga palatuntunan. Kaya nga ang salita ng Diyos, sabi ng Biblia, ito po ang siya naging tagapagturo sa atin. Lahat pagsabi ng praise the Lord. Ito'y magagamit, mga minamahal ko, sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo. Mga minamahal, sabi ng Biblia, ng isang mananampalataya, ng isang lingkod ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya po na sinasabi ng 2 Timothy chapter 3, verse 16 up to 17, kindly basahin po natin. Dito po sa ikalawang Timoteo, Kapitulo 3, ang talata po ay 16 po, hanggang 17. Kalawang Timoteo, Kapitulo 3, 16 hanggang 17. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasiyan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran, upang ang taon ng Diyos ay maging sakdal, tinuraang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Amen. Alapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ibasi, praise the Lord. Yan po yung salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga sabi ng Galatians chapter 3 verse 24, ang salita ng Diyos ang siyang naging tagapagturo sa atin. Di ba? At pagsabi ng praise the Lord, nung araw wala naman tayong alam salita ng Diyos eh. Hindi natin alam kung paano lumayo sa kasalanan. Hindi natin alam kung paano gumawa ng mabuti. Mga minamahal. Amen? Pero salamat sa ating mahal na Panginoon sapagkat sabi ng Biblia sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Ito pala ang siyang nagpapabanal sa atin. Ang salita ng Diyos, ito pala naging tagapagturo sa atin. Sabi ng ating binasang talata, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay napapakinabangan din naman, sabi rito, sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuturuang lubos sa lahat ng gawang, mabuti. Alapakan natin ang ating mahal na Panginoon. At pagsabi ng praise the Lord. Kaya iyan po mga minamahal ko, kapag nasa atin ang salita ng Diyos, mga minamahal sabi ng Biblia, ito po ang siyang nagpapabanal sa atin. Amen. Amen. Tingnan niyo yung mga taong malayo sa salita ng ating mahal na Panginoon. Malayo sa salita ng Diyos, mga minamahal ko, hindi po sila napapagod gumawa ng kasalanan. Diba? Yung mga taong malayo sa salita ng Diyos, hindi sila napapagod gumawa ng kamalian, ng kasalanan, ng kasamaan. Mga minamahal ko, praise God. Ay, ang mahirap pa niyan, mga minamahal ko, yung wala ka ng conviction sa iyong puso. Bagamat alam mo salita ng Diyos, pero nagpapatuloy kang gumawa ng kasalanan, ay yan po yung pinakamahirap sa lahat, yung wala ka ng conviction. Baka sabi ng Biblia, search yourself. Saliksikin mo yung sarili, baka itinakwil ka na ng ating mahal na Panginoon. Delikado po, mga minamahal, pagka ganun ang ating kalagayan. Kaya napakahalaga po ng salita ng Diyos, lahat pagsabi ng praise the Lord. Unang-una, ito po yung pinakapagkain po natin. Yung salita ng Diyos, dito tayo lumalakas, dito tayo pinatitibay, dito tayo binabanal ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat sabi nga, mga minamahal, dito tayo tinawag sa ikarurumi
kundi sa pagpapakabanal. Dahil ang Diyos natin pinaglilingkuran ay banal. Sabi ng Biblia, we just be like Him, like Jesus. Kailangan maging katulad tayo ni Kristo, na isang banal, mga minamahal, katulad tayo ng ating mahal na Kristo. Sabi ng Biblia, sapagkat ang tumawag sa atin ay banal, narapat lamang tayo po'y maging banal sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. At pagsabi ng praise the Lord. Pero tayo, paano tayo magiging banal, mga minamahal ko? Gaya ng ating binasang talata, sa pakikinig po ng mga salita ng ating mahal na Panginoon. Amen? Upang maingatan natin sa ating mga puso, ika nga itong mga salita ng Diyos, na huwag tayong magkasala sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alapakan natin ang ating dakilang Diyos. Amen? Sabi ng Biblia, sapagkat tinawag tayo ng Diyos hindi sa ikarurumi, kundi sa pagpapakabanal. Amen? At pagsabi na praise the Lord. Kaya kung hindi natin bibigyan pansin, mga minamahal ko, praise God, kung hindi natin bibigyan ng pagpapahalaga at pagmamahal ang salita ng ating mahal na Panginoon, sabi ng Biblia, sabi rito, ang naglalayo ng kanyang pakinig sa salita ng Diyos. Tandaan po natin, mga minamahal ko, mga minamahal ko, kung hindi natin binibigyan ng pagpapahalaga at pagmamahal ang salita ng Diyos, mga minamahal ko, sabi rito, ang naglalayo ng kanyang pakinig sa salita ng Diyos, magiging yung kanyang panalangin ay karumal-dumal. Kaya napakahalaga po ng pakikinig ng salita ng Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Basahin po natin sa Proverbs 28 verse 9. Dito po sa Kawikaan, chapter 28, verse 9, siyang naglalayo ng kanyang pakinig sa pakikinig ng kautusan, maging ang kanyang dalangin ay karumal-dumal. Amen. Amen. At pagsabi ng praise the Lord, maging ang kanyang panalangin, sabi ng Biblia, ang hindi, sabi rito, nagbibigay ng pagpapahalaga at pagmamahal sa salita ng Diyos, maging ang kanyang panalangin, sabi rito, ay karumal-dumal. Ang naglalayo ng kanyang, sabi rito, ang naglalayo, dito po sa Proverbs 28, verse 9, siyang naglalayo ng kanyang pakinig sa pakikinig ng mga kautusan, maging ang kanyang dalangin ay karumal-dumal. Amen? Kaya lagi po natin tatandaan, mga minamahal ko, hindi simpleng bagay ang ating ginagawang pagtitipon, pagdalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon gaya sa mga sandaling ito. Hindi po ito simpleng bagay. Lahat pagsabi ng praise the Lord. Amen? Tayo po'y narito, mga minamahal, sapagkat dito tayo binabanal ng Diyos. Lahat pagsabi ng amen. Dito tayo nililinis. Dito tayo inuhugasan, mga minamahal, sa ating mga karumihan, sa ating mga pagkakamali. Dito tayo binabanal, dito tayo nililinis sa pamamagitan po ng ng presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya hindi simpleng bagay yung tayo po'y narito lamang. Kaya malimit natin napapakinggan ng mga pangaral ng ating beloved Mama Dear, na kapag tayo po'y nasa gawain ng ating mahal na Panginoon, lalo na po sa banal na pagtitipon, sapagkat itong ginagawa natin hindi simpleng bagay, ito po'y banal na pagtitipon sa paningin ng ating dakilang Diyos, sapagkat dito tayo binabanal ng ating mahal na Panginoon. Amen? Sa pamamagitan po ng pakikinig ng salita ng ating dakilang Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Dahil ang lugar na ito'y banal sa paningin ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ang mga tumutungo dito, mga minamahal ko, ay mga totoong nagmamahal sa Diyos. Amen? Totoong nagmamahal sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat pagsabi ng praise the Lord. Ay hindi simpleng bagay, tayo po'y narito. Lagi natin papakatandaan, mga minamahal ko, wala tayong ibang layunin kung bakit tayo narito, kundi tayo po ay magbigay, palugod, pagpapahalaga sa ating nag-iisang Diyos na tumawag sa atin bilang isang banal sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan natin ang Diyos, mga minamahal. At pagsabi ng praise the Lord, lalong-lalo na sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Napakahalaga po nito, napaka-importante nito, mga minamahal ko. Sapagkat ang pakikinig ng salita ng Diyos at ito'y ginagawa, sabi nga ng Biblia, ito po'y nahalin tulad sa isang taong nagtayo ng bahay. Yung pakikinig ng salita ng Diyos, sabi ng Biblia, at ito'y ginagawa natin, ay nahalin tulad pala yan sa isang taong nagtayo ng bahay. Praise God. Kaya ang mga taong tumutungo sa lugar kung saan binabanal ng Diyos, kagaya nitong ating bahay, sambahan,
bahay dalanginan, ito po'y banal sa paningin ng ating malapay noon. Ang mga tumutungo dito ay mga totoong nagmamahal sa Diyos, totoong nagmamahal sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya sabi ng Biblia, ang mga totoong nagmamahal sa Diyos, lalo na po sa mga salita ng ating malapay, ito'y pinakinggan at ginagawa, sabi ng Biblia, sabi ng Lucas, mga minamahal ko, ay nalintulad sa isang taong nagtayo ng bahay. Kaya basahin po natin dito po sa Lucas. Kabanatang 6, talatang 46 hanggang 49. Lucas Kapitulo 6, talatang 46 hanggang 49. At bakit tinatawag ninyo ako, Panginoon, Panginoon, at di ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi? Ang bawat lumalapit sa akin at pinakikinggan ang aking mga salita at ginagawa, ituturo ko sa inyo kung sino ang katulad. Siya'y tulad sa isang taong nagtatayo ng bahay, na hubukay at pinakalalim, at inilagay ang patibayan sa bato. At nang dumating ang isang baha, ay hinampas ng agos ang bahay na yaon at hindi nakilos sapagkat natitirik na mabuti. Datapwat ang dumirinig at hindi ginagawa ay tulad sa isang tao na nagtayo ng bahay sa lupa na walang patibayan. Laban sa yaon ay hinampas ng agos at pagdakay nagiba. Malaki ang naging kasiraan ng bahay na yaon. Amen. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everyone say praise the Lord. No, inalit tulad ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal ko, sa mga nakikinig ng salita ng Diyos at ginagawa, maging sa mga nakikinig ng salita ng Diyos at hindi ginagawa. Amen? Kaya sabi rito, uulitin ko lamang po, at bakit tinatawag ninyo ako Panginoon, Panginoon, at di ninyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi? Ang bawat lumalapit sa akin, sabi ng Biblia, no? Ang bawat lumalapit sa akin. Kaya yung pagpunta natin dito sa gawain ng ating mahal na Panginoon, yan po ay paglapit na sa ating mahal na Panginoon. Lahat pagsabi ng praise the Lord. Paglapit na po yan, sapagkat pag tayo po'y dumako sa banal na lugar kung saan ang banal na gawain ng ating mahal na Panginoon, lahat tayo ay merong mga panalangin sa mahal na Panginoon. Kaya sabi rito, ito po'y paraan ng paglapit sa Diyos. Kapag tayo narito, meron tayong mga inihiling, meron tayong mga panalangin, mga minamahal ko. Kaya nga sabi, sa pamamagitan pala ng pakikinig ng salita ng Diyos, dyan po tayo binabanal. Ay kapag hindi po tayo makinig ng salita ng Diyos, sabi ng Biblia, yung palang panalangin natin ay karumal-dumal na. Dahil sa hindi natin pakikinig, mga minamahal ko. Subalit sabi rito, kapag tayo po'y lumapit, nakikinig na tayo, lumapit pa tayo sa ating malapay na Jesucristo, sabi ng Biblia, ang bawat lumalapit sa akin at pinakikinggan ang aking mga salita at ginagawa, ituturo ko sa inyo kung sino ang katulad. No? Sino raw po yung katulad? Sabi rito, siya'y tulad sa isang taong nagtatayo ng bahay na humukay at pinakalalim at inilagay ang patibayan sa bato. At nang dumating ang isang baha ay hinagpas ang agos ng bahay na yaon at hindi nakilos sapagkat natitirik na mabuti. Sabi rito, datapwat ang dumirinig at hindi ginagawa ay tulad ng isang tao na nagtatayo o nagtayo ng bahay sa lupa na walang patibayan. Laban sa iyon ay hinampas ng agos at pagdaki nagiba at malaki ang naging kasiraan ng bahay na iyon. So malaki po naging kapinsalaan. Yung nakikinig, subalit hindi naman po ginagawa, mga minamahal ko. Kaya sabi ng Biblia, malaki ang naging kapinsalaan. Malaki ang naging kasiraan ng bahay na iyon, mga minamahal ko. Kaya sabi ng Biblia, ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at ginagawa, unang-una sabi rito, inilagay niya ang kanyang patibayan. Saan po? Sa mga nakikinig, mga minamahal ko. Saan niya inilagay yung kanyang patibayan? Saan po, mga minamahal? Sa bato. At pagsabi ng praise the Lord. Sa bato, mga minamahal. Dumating ang baha, dumating ang unos, ang bagyo. Yung kanyang bahay na tirik sa bato, mga minamahal ko, sabi ng Biblia, hindi po yan nakilos. Hindi nagiba. Bakit? Sapagkat nakatayo sa bato, nakatirik sa bato. Matibay ang pinagtirikan, bato mismo. Mga minamahal. Amen? Ganon din sa ating buhay mananampalataya. Kapag tayo po'y palagi ang nakikinig ng salita ng Diyos, mga minamahal ko, praise God. Lalo na, mga minamahal ko, ang salita ng ating malapay, napakahalaga at napaka-importante sapagkat dyan po tayo kumukuha ng pananampalataya. Dyan tayo nakakapulot, mga minamahal ko. Sabi nga, faith coming by hearing and hearing by the Word of God. Palapakan natin ang ating dakilang Diyos. Sa pamamagitan pala ng pakikinig ng salita ng Diyos, dyan tumutubo yung ating pananampalataya. Amen?
Kaya sabi ng Biblia, dumating man ang mga pagsubok, dumating man ang mga problema, anumang dumating trahedya. Sabi ng Biblia, gaya ng ikinumpara ng ating mahal na Panginoon. Praise God. Sabi ng Biblia, kapag ang iyong pananampalataya, ang iyong pag-ibig at pagmamahal sa Diyos, mga minamahal ko, ay kasintibay ng bato. Mga minamahal, sabi ng Biblia, hindi ka matitinag. Amen? Hindi ka mag-aalala. Hindi ka mag-aalilangan sapagkat alam mo, ang Diyos na pinagtitirigan ng Diyos ay pinampalatayanan ay totoong makapagliligtas, totoong makapag-iingat, at totoong makapagpapangalaga sa iyo. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. At pagsabi ng praise the Lord. Ang batong tinutukoy dyan, mga minamahal ko, na sinasabi, ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at ginagawa, inilagay niya ang kanyang patibayan sa bato. Yung batong tinutukoy po dyan, mga minamahal ko, yan po yung nasa Psalms 78 verse 35. Ang kataas-taas ang Diyos, ang ating pong manunubos. Walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Amen. Iba say praise the Lord. Subalit doon po mga minamahal ko, sabi ng verse 49, ang mga dumirinig at hindi ginagawa, sabi ng Biblia, malaki ang kanyang naging kasiraan. Malaki ang kanyang naging kapinsalaan, mga minamahal ko. Bakit? Sapagkat sinabi ng Matthew chapter 7 verse 21, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa langit. Amen. Hindi yun lamang gumaganap ng kanyang banal na kalooban. Sabi ng Romans chapter 2 verse 13, hindi ang tagapakinig ang siyang aari ang ganap, kundi yung lamang tumutupad at sumusunod sa kalooban ng Diyos ang aari ang ganap. Kaya kapag hindi natin alam ang salita ng Diyos, no? Kumbaga, ini-ignore natin ang salita ng ating mahal na Panginoon. Praise God. Maraming ganyan kasi mga minamahal. Lalo na kapag matagal ng Kristiyano, matagal na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Kapag preaching time, maraming ganyan, mga hindi lang sa mga outstation. Sa main church, makakita rin tayo ng mga ganyang Kristiyano. Kapag preaching time, makita mo nandoon sa mga kantin, nandoon sa mga bilihan ng mga pagkain, ay hindi nila alam, napakahalaga po ng pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Amen! Ito po, mga minamahal ko, ay bilang paalaala sapagkat napakalapit na ng pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Higit natin dapat paghandaan, mga minamahal ko, ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Paano natin malalaman kung sa salita ng mahal na Panginoon ay hindi po natin na binibigyan ng pagpapahalaga? Kaya nga, sabi rito, mga minamahal ko, praise God, malaki ang naging kapinsalaan sapagkat hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa langit. Hindi ang mga nakikinig, hindi ang tagapakinig ng salita ng Diyos ang papasok sa langit. Kundi yung lamang tumutupad. Yun pong aari ang ganap sa mahal na Panginoon. Basahin po natin yung dalawang talata. Matthew chapter 7 verse 21 at Roma chapter 2 verse 13. Dito po sa Mateo chapter 7 verse 21, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Amen. Dito po sa Roma, chapter 2, verse 13, sapagkat ang mga tagapakinig ng kautusan ay siya maganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap. Amen. Halapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Napakalinaw po, mga minamahal, sinasabi ng Biblia. Hindi ang tagapakinig ang ari ang ganap. Kahit pala nakikinig ka ng salita ng Diyos. Di ba? Hindi naman natin maipamuhay, natin magawa sa ating buhay. Sabi ng Biblia, hindi ka pala aari ang ganap. Ay hindi pala sapat yung nakikinig ka lang. Kailangan pala magkasama yung pagtupad. Bukod sa nakikinig ka na, ginaganap mo pa. Tinutupad mo pa. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil doon lamang tayo aari ang ganap sa harap ng ating dakilang Diyos. Sabi ng Biblia, sapagkat man's responsible for what he does to serve God. No? Pananagutan ng bawat tao ang kanilang ginagawang paglilingkod sa Diyos. Yan po tandaan natin, mga minamahal ko. Kaya hindi simpleng bagay itong ginagawa natin. Amen? Hindi simpleng bagay ito, mga minamahal ko. Sabi ng Biblia, mga minamahal ko, man's responsible for what he does to serve God. Pananagutan ng bawat tao ang kanyang ginagawang paglilingkod sa Diyos.
Gaya na sinasabi ng ating binasang talata, hindi ang nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa langit. Ah, totoo ang salita ng ating mahal na Panginoon. Hindi ang tagapakinig ang siyang aari ang ganap, kundi yung lamang tumutupad sa salita ng ating dakilang Diyos. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa langit, kundi yung lamang tumutupad ng utusan ng ating mahal na Panginoon. Sa pamamagitan ng ating pagtupad, pagsunod sa kalooban ng Diyos, sabi ng Biblia, ang salita ng Diyos, ito po ang nagpapabanal sa atin. Ang salita ng Diyos, mga minamahal, ito po, mga minamahal ko, ang siyang nagtutuwid sa atin, kaya tayo nagiging banal sa paningin ng ating dakilang Diyos, sapagkat natututunan natin lahat ng bagay na gusto ng ating mahal na Panginoon. Natututunan natin higit sa lahat na mahalin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit minsan may mga pagsubok, may kahirapan, may mga trials, struggle pa nga sa paglilingkod sa Diyos. Kapag minahal mo ang salita ng Diyos, mamahalin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. At pagsabi ng praise the Lord, tandaan natin mga minamahal ko, pananagutan ng bawat tao. No? Pananagutan ng bawat tao kalang ginagawang paglilingkod sa Diyos. Kaya sabi ito, tayo po'y tinawag hindi sa karurumi, kundi sa pagpapakabanal. Amen. At pagsabi ng praise the Lord, sabi rito mga minamahal, sa kalagayang ito'y tinawag niya tayo. No? Sa kalagayang ito'y tinawag tayo ng Diyos, mga minamahal, na isang banal na pagkatawag. Praise God. Na tayo po ay magpakatibay. Sabi rito, na kayo magpakatibay na inyong panghawakan ang mga aral na sa inyo itinuro. Sabi ng Biblia. Praise God. No? Sa pamagitan nito, sabi rito, sa pamagitan ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang mga salitang ipinangaral sa atin. Lahat pagsabi ng praise the Lord. Basahin natin mga Ikalawang Thessalonians chapter 2 verse 14 up to 15. Mamaya 1 Corinthians chapter 15 verse 2. Kalawang Tesalonica, Kapitulo 2, talatang 14 hanggang 15. Sa kalagayang ito'y tinawag niya kayo sa pamagitan ng aming ebanghelyo upang magkamit ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, mga kapatid, kayo'y magpakatibay at inyong panghawakan ng mga aral na sa inyo'y tinuro, maging sa pamagitan ng salita o ng aming sulat. Amen. Unang Korinto po, 15:2. Kapitulo 15, talatang 2, pamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyagaan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo magsasampalataya ng walang kabuluhan. Amen. Isang malakas sa palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Napakalino po mga minamahal, sa kalagay ito'y tinawag niya tayo. Tinawag niya tayo, mga minamahal. Sino tumawag sa atin? Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Isang banal na pagkatawag, mga minamahal, hindi sa karurumi, kundi sa pagpapakabanal. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. At pagsabi ng praise the Lord, na sinabi rito na kayo magsitibay, na inyong panghawakan ang mga aral na sa inyo'y itinuro. Kaya bawat salita ng Diyos na ating napapakinggan dito, mga minamahal ko, praise God, lahat, mga minamahal ko, ay talagang ating panghawakang matibay. Amen? Sapagkat ito po ang magsasalba sa atin. Ito po ang magsasalba sa atin. Yung ating pinanghawakan, itong mga salita ng ating mahal na Panginoon. Kasi totoo ang Biblia eh. Hindi ang tagapakinig ang siyang aari ang ganap. Oh. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa langit. Isa lang ang inihiling ng mahal na Panginoon, kundi ganapin ang kanyang kalooban. At pagsabi ng praise the Lord. Kaya sabi ng Biblia na kayo magsitibay na inyong panghawakan sapagkat malapit na ang pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. At pagsabi ng praise the Lord, panghawakang matibay ang inyong, sabi rito, mga aral na sa iyo itinuro. Yung mga aral na pakinggan po natin mula sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon, sa ating beloved pastor, Will Rizal Almeida, the anti-prophet of a loving God, sa ating beloved Mama Dear, mga minamahal ko. Yung mga aral turo natin na pakinggan sa kanila, mga minamahal, sa po ng mga manggagawa ng ating mahal na Panginoon, mga ngaral ng ating dakilang Diyos, lahat yan, lahat ng mga pangaral na patungkol sa salita ng Diyos, lahat yan ay galing sa ating mahal na Panginoon. Amen. Sabi ng Biblia, ito'y mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsansala, sa ikatututo ng mga tunay na lingkod at mga tunay na anak ng Diyos. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At pagsabi ng praise the Lord, kaya sabi ng Biblia, sa binasa natin talata sa 1 Korinto 15:2, sa pamamagitan ito'y ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral sa inyo. Kaya kasama sa paglilingkod sa mahal na Panginoon,
yung ikaw ay matyaga. Kasama rin sa pakikinig ng salita ng Diyos yung ikaw ay matyaga. Amen. At pagsabi ng praise the Lord, kahit ayaw mo yung mangaral, pagsalita ng Diyos ang dala-dala niyan, pakinggan mo. Dahil Diyos ang nagsasalita. Amen. At pagsabi ng praise the Lord, sabi ng Biblia, mga minamahal ko, kinakailangan ating pakinggan sapagkat kung hindi natin papakinggan ang salita ng Diyos, sabi nga, man's responsible for what he does to serve God. Pananagutan po natin yan. Sabi rito mga minamahal, pananagutan ng bawat tao ang kanyang ginagawang paglilingkod sa Diyos. Amen? Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat pagsabi ng praise the Lord. Sabi ng Biblia, sa pamagitan nito, ligtas kayo kung matyaga nating iingatan yung mga salitang ating napapakinggan. Sapagkat sa huling talata, sabi ng Biblia, sa panahon nating ito, tayo po'y nasa huling panahon na. Sabi ng Biblia, darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral. Nasa huling panahon na po tayo, mga minamahal ko. Lahat yan ay nangyayari na. Lahat ng yan ay totoong nagaganap sa iglesyang ito. Sabi ng Biblia, darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi sila po'y magkaroon ng kati, ng tenga, mga minamahal ko, sapagkat sila po ay hiwalay. Sabi ng Biblia, sila ay hiwalay sa katotohanan. Sa huling panahon. Kaya kapag tayo po hindi natin pinahalagahan, hindi natin binigyan ng pagpapahalaga at pagmamahal ang salita ng Diyos, baka isang araw, isa tayo sa tinutukoy ng Biblia na tayo po'y magkaroon ng kati sa ating tenga. Wala na tayong gana makinig. Ayaw ko na makinig dyan. Paulit-ulit na lang yung mga preaching yan. Lagi na lang ako pinapatamaan yan. Hindi natin alam, mga minamahal, sabi ng Biblia, ang salita ng Diyos, ito po ang nagpapabanal sa atin. Ito po ang nagtuturo sa atin para tayo po'y lumakad ng tama sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Sapagkat ang pupunta natin, hindi po lugar na simpleng lugar lamang. Sapagkat ang pupunta natin, mga banal ang papasok doon, totoong mga pinagpalang anak ng Diyos na nagpahalaga at nagmahal sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sa huling talata, basahin po natin sa 2 Timothy chapter 4, verse 3 up to 4. Maganda na po magpahawit. Dito po sa 2 Timothy chapter 4 verse 3 and 4. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng kati ng tainga at magsipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masamang pita at ihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at mga ibabaling sa katha. Amen. Lahat pagsabi ng praise the Lord. Yan po ang sinasabi ng Biblia. Na darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral. Kundi magkakaroon sila ng kati, ng tainga, ay magsipagbunton sila ng kalang sariling mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masamang pita. Yan sabi ng Biblia. Mamimili sila. Praise God, ng mga magaling na mga aral. Amen? Hindi na sila makikinig sa ating live webcast. Ayaw na namin makinig dyan. Doon lang kami kay ano ba yun? Magaling mangaral, verse to verse, talaga ipapaliwanag. Hindi naman doon Sabi ng Biblia, for the kingdom of God is not in word, but in power. Kapangyarihan ang dala ng salita ng Diyos. Amen. Lahat pagsabi ng praise the Lord. Sabi ng Biblia, sila ay magbubuntong ng kalang sariling mga gurong ayon sa kalang sariling mga masamang pita. At ihiwalay sa katotohanan. Ihiwalay sa katotohanan. Kaya kapag hindi natin minahal ang salita ng ating mahal, hindi natin pinahalagahan at minahal ang salita ng Diyos, isa tayo sa tinutukoy ng banal na kasulatang ito. Sabi ng ating binasa talata, ligtas kayo kung matyaga niyong iingatan ang mga salitang itinuro sa atin. Lalong-lalo na ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Amen. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon at pagsabi ng praise the Lord. Sa paglilingkod sa Diyos, lagi natin papakatandaan, lagi nating i-mindset, hindi pahabaan, patagalan ng taon. Dito mga minamahal ko, sabi ng Biblia, habang ikay nanatili sa paglilingkod sa Diyos, habang patuloy mo pinakinggan at sinusunod ang kalooban ng Diyos, isa ka sa magmamana ng langit at buhay na walang hanggan. Amen. Dahil hindi ang nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa langit. Pero hindi ka naman pala tumutupad sa kautusan ng Diyos. Amen. Praise God. Hindi ang tagapakinig ang isang aari ang ganap.
Totoo ang Biblia, mga minamahal ko. Kaya sabi ng Biblia, darating ang araw, ihiwalay sila sa katotohanan. Kaya pahalagan po natin, higit sa lahat, mahalin natin ang salita ng Diyos sapagkat ito po yung ating buhay. Ito po ang magsasalba sa atin. Ito po, mga minamahal ko, ang magdudugtong sa atin ng totoong relasyon at pagmamahal sa ating pinakamamahal na pandamor na minamahal natin ng Diyos. Mas higit dating minamahal ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ng Diyos, mga minamahal. At pagsabi na, praise the Lord. Praise God. Tayo po umawit, mga minamahal. God bless you po. Pagpalay po tayong lahat ng ating malapayan. God bless po sa ating mga beloved preacher. Tayo po umawit at magpuri sa ating dakilang Diyos. Praise God. Awitin po natin yung Be With You sa ating mga awit. Habang tayo nagpupuri, mga minamahal, patuloy tayo makapagnayan sa ating mga Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. I confide in you through my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you, just storm and raging seas. Faithful, you're my God. Oh, the glory and the lifter of my head. Your life is My days, leads me in your ways. Forever I surrender all to you. Lord, I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. nothing could ever take your place. My precious Savior, who can stand between the Lord and me? Lord, I live to worship you. I long to breathe my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give up to be with you, Savior. All my soul. Pupuri tayo sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. I confide in you. Papurihan natin ang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Darkest moment. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. Lord, I trust in you. The storms raging faithful, Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. Hallelujah, hallelujah. I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place. My precious Savior, who can stand between my Lord and me?
precious Savior. You can stand between my Lord and me. Hallelujah. Live to only you. I long to bring my life in offering. Take me higher, draw me deeper. I give up to be with you. I give up to be with you. Purihin ang ating pinakamahal na Panginoon. Lagi natin papakatandaan, mga minamahal ko. Sinabi ng ating binasang talata, sa kalagayang ito'y tinawag tayo ng Diyos. Isang banal na pagkatawag, mga minamahal. Hindi sa ikarurumi, sabi ng Biblia, kundi sa pagpapakabanal. Na sa ating paglilingkod sa panahon ito, na tayo po ay magpakatibay, na ating panghawakan ang mga aral at turo na ating napapakinggan. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sapagkat ito lamang ang tanging paraan, mga minamahal ko, upang tayo po'y makalakad ng ayon sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ito po ang nagpapabanal sa atin, ito po ang naghihiwalay sa atin sa kasalanan. At ang salita ng Diyos, ito po ang direktang nagbibigay sa ating mga puso, nag-uudyok sa ating mga puso upang tayo po'y patuloy na sumunod sa bawat palatuntunan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sapagkat pananagutan ng bawat tao, pananagutan ng bawat isa ang kanyang ginagawang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. No exemption. Walang exempted, mga minamahal ko. Lahat, sabi ng Biblia, pananagutan ng bawat isa ang kanyang ginagawang paglilingkod sa Diyos. Kaya ang tanging natin magagawa, sabi ng Biblia, ligtas kayo kung matyaga nating iingatan ang mga salitang ating napapakinggan. Ibig sabihin, panghawakan nating mahigpit ang mga aral-turo na ating napakinggan sa gawain ito, na dito lamang tayo pinagpala higit ng ating dakilang Diyos. Dito tayo pinagaling sa ating mga karamdaman, dito tayo binago ng ating malapayan sa ating mga buhay, dito nilutas ng Diyos ang lahat ng ating mga problema. Ibig sabihin, lahat ng mga sunod natin sa ating buhay nung araw, dito nagkaroon ng kalutasan, ng katugunan, sapagkat totoong Diyos ang ating natagpuan, at totoong Diyos ang tumawag sa atin sa pagkatawag bilang isang banal na pagkatawag sa atin na ating mahal na Panginoon, hindi sa ikarurumi, kundi sa ikababanal, sapagkat tayo po'y tagapagmana ng langit sa buhay na walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Tayo po'y manalangin para po sa ating mga pangailangan sa mga sandaling ito. Ano man ang ating mga kahilingan, patuloy nating idulog sa ating dakilang Diyos sa mga oras na ito. Hallelujah! Ano man po mga natira pa natin mga kahit kapintasan, kahinaan, patuloy nating hilingin sa Diyos, mga minamahal ko, na tayo po'y patuloy pang baguhin ng ating mahal na Panginoon, sapagkat hindi tayo perfecto, mga minamahal ko. We are going to perfection pa lang tayo. Kaya marami tayong kapintasan, marami tayong mga nagagawang pagkakamali, kahinaan. Subalit ang kainaman, habang binamahal natin ang salita ng Diyos, dito tayo pinaperfecto, dito tayo binabanal ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo manalangin, mga minamahal. Mapagpala po namin, Ama Diyos, na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ni Jesus sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, sa pangulat panalangin po namin, beloved Pastor Wilson Almeida, hallelujah, mahal na Panginoon, kami patuloy na humingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang, mga pagkakasalang nagagawa, O Diyos, patawarin mo kami. Maging sa mga paraming mga kahinaan, kapintasan, mahal na Panginoon, alisin mo po sa aming, mahal na Panginoon. Patuloy mo kami turuan, lumakad sa iyong mga banal na kalooban, O Diyos, hindi ayon sa aming kapurihan, kundi ayon sa iyong kalwalatian, mahal na Panginoon, upang kami maging ganap. Mahal na Panginoon, maging karapat-dapat, O Diyos, sa pagkatawag mo sa amin bilang isang banal, mahal na Panginoon, dalangin namin, O Diyos. Patuloy mo kami puspusin, O Diyos, ng iyong karunungan at kaalaman ng iyong mga salita, upang patuloy na maunawaan, malaman ang iyong mga alituntunin, O Diyos. Hallelujah, minsan na pamalapin sa mga oras, abuti mo pawat pangailangan ng iyong mga anak, Mahal Panginoon, pagpalay mo po sila, O Diyos. Hallelujah, ng mga karamdaman, lutasin mo po, Mahal Panginoon, pagalingin mo po, O Diyos, mga problema, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, amin dalangin in Jesus' name. Ipatong po natin, mga minamahal, ating kamay sa ating ulo, at ang isang kamay ilagay po natin sa ating mga karamdaman. Mga minamahal, sa ating katawan na may karamdaman, bigkasin po natin ang bawat karamdaman na nasa ating katawan. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay taas. Kung tayo po nanghihina, nalulupaypay, dalawang kamay taas. Mga minamahal, tayo po manalangin. Dakilang Diyos, ang banal na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ni Jesus,
sa pangunat panalangin, paglupa ng beloved Pastor Luisa Almeda. Sama-sama po namin sinasaway na po ng gawa ng kaaway sa aming buhay. Ito mo niyo makaramdaman, leukemia, diabetes, cancer, asthma, sakit sa puso, ano mga uri karamdaman. Lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Cast out in Jesus' name. Mga problema, kahirapan, cast out in Jesus' name. Problem be solved, bias begun. In Jesus' name. Be healed right now in this. Be blessed in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang Diyos, mga minamahal, at sa pagkakataong ito tayo po'y tatalon. 3 beses, sabay shout ng hallelujah, praise the Lord, mga minamahal. Bilang appreciation, sabi nga tayo po'y lumundag na may kagalakan, sapagkat malaki ang ganti sa atin sa langit, mga minamahal. Sabay-sabay po tayo, jump 3 times, and shout hallelujah, praise the Lord, sabay-sabay po tayo. Hallelujah! 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 Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Puri po ating dakilang Diyos. God bless you po mga minamahal. Salamat sa mga salita ng ating dakilang Diyos. Sa minsan na pa nating ating napagsalusaluhan, pag-aralan. We love you in the Lord. Father, Jesus loves you more.